So, good morning guys. Ngayon, ang discuss ko naman po is pag-edit naman po ng images gamit naman po ang Photoscape. Okay? So, depende pa rin sa inyo kung anong gusto nyo gamitin pag-editing tool na pag-edit ng mga images. So, napili ko lamang po is Photoscape. Okay? So, makinig and manood para po matuto. So, ito po ang environment ng Photoscape. So, ito po, i-share screen ko po sa inyo. Okay, so ayan po. Ito po ang environment ng Photoscape. Ano po? So, nandyan po ang mga menus niya, which is yung pong viewer, editor, bash editor, page, combine, animated GIF, print, splitter, screen capture, color picker, raw converter, rename, paper print. Okay, so atin po gamitin yung iba niyang mga tools, okay po, para po magamit ninyo in the future. So for example, magsimula tayo sa viewer. Ayan. Sa viewer, ang pwede mo lamang kung gawin diyan is i-view yung image. Hindi ka pa pwede mag-edit dyan. Kaya nga po siya ay viewer. Okay? Next is editor. Diyan sa editor, diyan kayo pwede mag-edit ng image ninyo. So for example, ang napili kong edit is halimbawa yan, yung transformers na image. Ano po? So ngayon, paano siya i-edit? So halimbawa, atin pong gamitin itong mga tools na ito. So disclaimer lang, nag-edit ako as an example lamang, pag-example. Okay? So baka kasi magkakaya sabihin, ay hindi na magkaganda yung edit kasi nag-example lamang po ako. Okay, syempre ang gagawin nyo, mas maganda pa rin sa example ko. Okay? So ayan po. So bright and color. So halimbawa, contrast enhancement. So halimbawa ay high. O mapapansin nyo, nagbago yung kanyang color. And then deepen. Halimbawa, i-high rin natin. So yung ganito po ang itsura niya. And halimbawa naman is middle. So medyo nagiging dark ng konti. Kung gusto mo ibalik sa dati, Control Z lamang for Control Z para ma-undo. Okay? Brighten. Bawa yan, middle. So, Control Z ko po. And then, brighten halimbawa ay high. Ayan po mangyayari. Okay, pinan ko ulit. And then, low. Kung low naman, ito po may itsura niya. So, halimbawa naman po is darken. Pinay ko po. Ngayon po mangyayari, may dim. Okay. So, low ay padim na siya nagpadim. Okay. Okay, next is halimbawa naman yung decolor. So halimbawa ginawa ko number 9. So mapansin nyo na decolor siya, diba? Okay, so nanon ko ulit. Next is color curves. Okay, so pwede nyo pong edit yung color curves sa nais yung style. Okay, kapansin nyo nagbabago-bago siya. Okay, depende sa gusto mo. Okay, Control Z lamang for Control Z para ibalik sa dati. Kung hindi kayo satisfied sa ginawa nyo, halimbawa naman saturation. Okay, papansin nyo yung saturation niya. Mababago. And then luminance. Okay. So, ayan po. Okay. So, ayan po ano. Kung satisfied ka sa ginawa nyo, click nyo yung okay. Pero kung hindi, X na lang. Babalik kayo sa dati. Okay, hanggat niyo pa na okay, babalik kayo sa dati. Next is, halimbawa naman po is itong white balance. And then, so wait lang. So halimbawa is itong color balance pa rather. Ayan. Papansin nyo, nag-iiba yung ano niya. Okay. So, ayan po. Pag satisfied kayo, click OK. Kung hindi, cancel nyo lang or click X. Okay, next is color temperature. Ayan po. So, pag mas mababa, medyo magiging reddish siya. Parang, ayan. Okay. So, yun po. Next is,
Ano pa pwedeng example dito? So, kung gusto mo black and white, ayan, tingnan po magiging itsura niya. So, reverse black and white, pwede rin. Ayan. Okay. So, yun po. So, pag hindi satisfied, X lamang po. Control Z. Okay. Next is auto level. Okay. So, auto level, ang pwede nyo gawin diyan is click nyo lamang po halimbawa yung low or middle contrast. So, sharpen naman. Kung gusto mo sharpen yung image mo, pwede rin. Ayan, kung kasi nagbago yung itsura niya. Kung hindi satisfied, Control S lamang po. Film effect. So, cinema. Ayan, yung itsura niya. And cross process. And then, Velvia. Okay. Okay, so yan po ano. So kung satisfied kayo sa inyong ginawa, tuloy-tuloy lamang po. Pero kung hindi, pwede siyang i-undo or Control Z. So filter, so gumamit ng gamitin na filter. Ayan po. Linear and linear natin. Try to explore din po ibang mga functions niya. Ano po, kasi hindi ko na po lahat iisa-isahin. So binubuksan ko lamang po yung gusto kong buksan. Okay, ayan. Okay. Next is, crystallize. Pwede rin. Ayan, ganito. Yan po, sure niya. Ayan. Okay. So, ano pa? Halimbawa po ay distorts. Ayan. O, diba? Ayos ba? Okay. So, halimbawa ay reflection. So, may reflection kang makikita. Okay, ayan po. Ayan. And then, halimbawa naman po ay newsprint. Ayan po yung itsura niya. Ayan. Okay. So, diba? And bloom. Bawain natin. So, nag-bloom po siya. And backlight. Ayan. So, ayan po yung itsura niya. Okay? So, pag halimbawa po, sige, lagyan rin siya ng backlight na 125% and film effect na process. Okay? Pag halimbawa tapos na kayo, click nyo lamang po yung save and then save as and then pili kayo ng folder na pagse-save ninyo. So, for example, is sa desktop and then halimbawa po ay hindi na lamang po. So, for example is, gagawa ko ng folder dito. So, Photoscape Edits. Bawat yung editor. So, kaya pa magiging output ay ito. So, ito po yung magiging itsura niya. Okay, pag finished product na. Okay? So, example lamang po yan, ha? Okay? So, hindi ko explain kung yan yung gawin ninyo. An example ko lamang. Okay, baka may literal na yun ang gawin ninyo. Ano po? So, yan po. Ano yun po yung kanyang finished product. Okay? So, nakukuha ba? Next is, okay. Next is batch editor. Sa batch editor, isang batch yung pag-edit. So, parang ganito. Yan. Drag mo lamang po yan diyan. Ayan. Ito. Okay, so tatlo yan. So, kaya nga po siya batch editor kasi isang batch yung pag-edit. So, paano yun? So, halimbawa po ganito. Nag-filter ako. Auto contrast. Correction. Ayan. Okay. So, in example ko lang ha. Hindi ko na pinapaganda pa. Ayan. Isang batch po yung na-edit sa kanya. Isang lahatan. Okay. Kung baka hindi mo na kailangan isa-isa sa editor. Isang batch na sa batch editor. Yung mga edit mo. Kukuha ba? So, yun lang po. Ano? Kailan po siya kasimple. And then, pagtapos na kayo,
pwede niyo po siyang i-convert all. And then, pwede mo siyang i-save sa iyong designated folder. So, pili tayo ng folder dito. So, output and desktop. Okay, so, ayan po. And then, hanapin naman po natin dito yung aking ginawang folder kanina under ng desktop, which is yung Photoscape edits. Ayan. And then, click OK. Okay, so save your folder, so Photoscape edits, and click save. So mamaya papakita ko po yung kanyang pinakang output. Next is page. Sa page, pwede yung pagsama-samahin yung mga images. Okay? So ayan po. So halimbawa ay sama-sama ko po ito. Walang yan ha. So, pwede mo po siyang i-resize kung gusto mo. Ano. Okay, kung hindi mo naman type, pamili ng iba. Okay? Pwede mo siyang i-isod kung gusto mo. Okay? And then, pili ko yun ng iba. Ayan. Okay? So, pwede kayong pumili ng iba pang mga designs dito. Kung gusto mo pagsama-samahan yung mga images. For example is, halimbawa yan. Facebook, Instagram, Facebook. Ayan. Diba? Okay? So, pwede lagay ng background diyan. Okay. Ayan po. Okay. So, medyo peach yung kanyang background. Frame. Pwede rin. Ayan. And then, click OK. And then, save mo na po siya sa ating desktop. Dun sa aking ginawang folder kanina. Ayan. So, halimbawa ay page, edits, file name. Click save. So, ayan po yung magiging output niya. Okay? Next is combine. So, combine, ganito po yung mangyayari sa combine. Ano? Try natin yung combine. Ayan. So, ano po ang mangyayari diyan sa combine yan? Ito ko po sa inyo. Ayan. Kung papansin nyo, nag-combine yung tatlong picture. Okay? Nakukuha ba? Okay, nagsama-sama as one picture. So, pag halimbawa, gusto mo siyang i-edit sa editor, click mo yung edit. Ayan, mo yung editor, and then gusto mo lagyan ng mga film effect or something, pwede naman. Okay? So, ayan, click OK. And then, save. Save as ating folder. So, Photoscape edits. Yan. So, ang file name halimbawa nito ay under siya ng and combine. And then, click save. Okay? Next is animated GIF. Ayan, paggawa na po ng GIF ito. So, try natin. So, halimbawa po ay first picture, then second picture, third picture. Ayan. So, papansin nyo po, merong movement po yung ating mga images. Okay? So, kasi gagawa tayo ng GIF file. Diba? So, pwede mong baguhin yung effect niya. Ayan, depende po sa gusto mo. So, halimbawa, no effect na lang. And then, change time, wag na din. Pero pwede mong baguhin kung gusto mo. Then, click save. And then, yes. So, save na sa ating folder na ginawa. Okay, so animated GIF, click save. So, mamaya, papakita ko yung mga outputs natin. Okay? So, yan po, nakasave na siya. Next is print.
Okay, try naman natin print naman. Ayan. So halimbawa gusto mo mag-print ng mga pictures mo, pwede rin. Ayan po. Siya. Okay. And then, pwede mo punuin yung mga yan. Lagyan mo ng mga images. And then, click mo lamang po yung anong size ng gusto mo. 3x4, 2.5, ayan. Okay, and then, print lamang po. Wala lang po siya kasi. Wala akong printer, kaya hindi ko siya mag-print actual. So, wala lang siya kasi. Okay? Next is splitter. So, paano ba gumagana yung splitter na yan? So, mag-add tayo ng image. So, halimbawa, yung image na ay ito, kawala. And then, click mo yung split. So, save mo rin sa isang folder. So, halimbawa po sa Photoscape Edits. Make new folder under ng Photoscape Edits. So, halimbawa, splitter. Okay? Click OK. Then, split. So, mamaya, pakita ko yung resulta. Okay? Next is splitter screen capture naman. So, halimbawa, mag-capture tayo ng full screen. Ayan po. So, na-capture po yung ating screenshot ko po ito. Okay? So, mapansin nyo, na-screenshot siya. Diba? So, kaya naman screen window. Halimbawa, ang gusto ko lang po screen capture is yung part na yan. Try ko po. Wait lang Okay, so yan lamang po ang screen capture. Itong part lang na to. Ayan. Okay, so capture region. Bawa itong region lang na ito. Yan lang po ang makakapture niya. Diba? So full screen naman, yung buong yan ang makakapture. And then, ito ko na siyang save sa aking folder. Okay, so yun sa aking ginawa. Photoscape Edits. Then, ito po ay capture. Ayan, gawin ko lang siya ng JPEG. Save. Okay, so ayan po. Next is paper print. Kung gusto mag-print na iba't ibang klase ng papel. And kupad, kaya yung sa mat, di ba? Okay, so kalendaryo. Ayan, pwede mo siyang i-print. Okay. So, print mo lamang po siya. Wala lang siya kasi isa yan sa mga functions ng Photoscape. Okay. So, tingnan naman natin yung kanyang resulta. So, sandali lang. Okay. So, una muna yung resulta muna ng yung GIF. So, atin siyang iset as web browser preview. And click yes. Okay. Lang. Ayan. Doon na po yung magiging itsura niya. Okay? So, mapapansin nyo, may movement po dun sa ating GIF. Okay? So, yan po yung ating GIF. So, next is, ito naman po. Yan naman po yung sa editor. Okay? Yan po yung naging itsura niya. Okay. Next is, ayan naman po yung sa combine. Okay? So, napagsama-sama ko tatlong photos as one. So, ito yung sa editor. Naman po yung sa page edits. Ayan, kung mapapansin nyo. Next is, okay, yung kasunod. Ito naman po yung sa batch editor ko in-edit. Kung mapapansin nyo, pare-parehas ng style, isang batch kasi na-edit ko siya. Isang general. Isang general na pag-edit. So, yun po yung sa batch. Next is, na naman tayo sa splitter. So, papansin sa splitter, nahati-hati yung nahati-hati po yung kawala. Okay?
So, ayan po yung kanyang itsura. Okay? So, ayan po. Ganyan po yung paggamit ng Photoscape. So, sana po is natuto kayo sa araw na ito. So, yun po, kung gusto nyo pong gamitin ng Photoscape, download nyo lamang po. Okay, so, pero pwede naman kayong gumamit ng iba pang mga photo editing apps. Okay, so yun lamang po sa ngayon and thank you for watching. I hope natuto kayo ngayong araw. Thank you very much.